Marcos. Alam mo, grabe nga yung bitaw niya. Yung sinabi niyang baka matulad ka sa 1986. Naku po. Nangyari nun. Alam mo, Mr. President Marcos, I think PRRD still giving you a chance. I think. Kasi sa pag-uusap namin po ni Pangulong Duterte, ang talagang kinagagalit ng kanyang butchi, yung baguhin ng konstitusyon. Yun talagang ayaw niya. Kasi yung iba, pwede pa niyang makonsider as a mistake. Lagi niyang paulit-ulit sinasabi, sa akin ha, lagi niyang sinasabi, walang major mistake naman si Marcos. Paulit-ulit niya yan. Sa meeting namin, paulit-ulit niya yan. Ang problema talaga, yung pagbabago ng konstitusyon sa maling paraan at gusto nilang ma-remain. Ito pa nga ang sabi ni Pangulong Duterte, ewan ko kung sinabi niya sa speech to, pero parang sinabi niya ata sa speech. Sinabi niya kanina, pag tayo daw naging parliamentary government, si Tambaloslos ang mamumuno. Hindi na iboboto ng taong bayan kung sino ang prime minister. Ang iboboto na lang yung mga iba. Na magboboto yung mga parang, nakalimutan ko na yung term. Yun na magboboto sa prime minister. Okay? Yung mga lawmaker. So sila magboboto ng prime minister. Kaya wala na tayong say na mamamayan. Kaya niya gusto pa rin yung presidential. Ngayon, pag binoto yon, ang presidente parang hari sa United Kingdom, yung parang na lang, figure ba? Walang say. At ito pa yung dagdag niya. Parang ganun na nangyayari ngayon. At gusto lang i-formalize. Gets niyo? Alam niya, sabi nga niya ito, direct na sinabi naman niya sigurado, assemblyman ang tawag. Sabi pa nga niya kanina, ang nangyayari ngayon, si Marcos talagang wala. Wala siyang kakayanan. He is weak. Ito, from the mouth of the president, kanina sa meeting. He is weak. Wala siyang kakayanan. Pinapatakbo siya ng asawa niya at ni Romualdez. Actually, sinabi naman niya yun I think sinabi niya sa speech yun, Nasabi niya sa speech niya yun. Pinapatakbo lang siya ng asawa niya at si Romualdez. Kaya ganyan ang gusto nilang gawin. Baguhin ang konstitusyon, formalize na ang prime minister ay si Tambaloslos dahil di manalo-nalo sa national at patatakbuhin lang at puppet na lang itong si Marcos. Yan po ang sinabi niya kanina. Iyan naman daw kasi nangyayari ngayon. Sabi ko nga grabe. Coming from the president, this is something na very serious. Diba? Hindi naman po magsisinungaling si PRRD para lang manggulo sa bayan. Tahimik na ang buhay niyan. As a matter of fact, diba, yung mga nakapaligid nga sa kanya, ayaw na siyang maging aktibo sa politika. Pero kanina, ito sabi niya mismo. Kasi sabi ko, Mr. President, kailangan talagang malaman ng taong bayan, mag-ikot sa Mindanao, Bisaya. Sabi niya, hanggang kaya ng katawan ko, mag-iikot ako. Grabe. Alam mo, ako yung biglang, kasi pag nandun kayo, medyo, alam mo yun, maawa ka kay Pangulo. Parang, nakakaawa kasi, alam naman natin, matanda na ho siya. Parang ako nga, turing ko na sa kanya, parang tatay, lolo. Kung ako lang ang tatanungin, gusto ko na rin siya magpahinga, mag-enjoy, mag-golf, mag-karaoke. Di ba yun ang hilig niya? O mag-motor. Yun Kaya lang, naiisip ko rin, wala nang ibang pag-asa sa ngayon kung hindi siya. Yun ang totoo
wala nang ibang pag-asa at makakabigay ng inspirasyon at pagbabago sa taong bayan kung hindi si Pangulong Duterte. Di ba po? Pero ulitin ko to ha, hindi niya kaya, mga kababayan. Kailangan niya ho kayo. Kailangan niya ho tayo. Hindi niya kayang mag-isa. Hindi na ho siya. Kung alam niyo kung ano yung ginawa natin nung panahon ng 2016, 15, na lahat tayo nag-effort, lahat tayo nag-print ng t-shirt, lahat po tayo naging aktibo sa social media. Kailangan niya nun eh. Hindi ho kakayanin ng iisang tao ito. Ito ang tunay na people's initiative. Kaya nga very organic ngayon eh. Kasi yung mga taong nandito from Manila, lahat ho yan, wala namang bayad yan eh. Sino magbabayad para pumunta yung mga vlogger dito? Pangulong Duterte, hindi naman ho ganun kayaman si Pangulong Duterte. Wala hong pondong gumagalaw ho dito. Lahat ho, kanya-kanya ho ito. Eh sabi ko nga, nangyari ito noong 2015, 16. This is the time. This is the time na ulitin natin yun. Organic. Organic movement of the people. Not through any... Wala ho. Ako, eto honestly, kahit po ako, hindi ko kilala yung organizer. Nalaman ko na lang na may organizer na... alam mo yun? As in, kaya nga sabi ko nga doon sa post ko, ano lang ako dyan eh. Ang tawag doon? Ano man tawag doon? Yung salimpusa lang ako kanina eh. Wala nga ako nung kulay green ang binibigay doon sa mga VIP. Kasi saling pusa lang po ako. Mga ano lang po kami dito. I mean, wala hong talagang masasabi natin. Nagkakagulatan na lang si former Rodriguez, si Atty. Rodriguez, biglang sumipot, di ba? Nagkakagulatan. Di ba? Oh, guess lang po ako ng PRRD. Hindi, actually, alam mo, ganito sila. Nung kaninang sumalubong ako kay PRRD, sa video ko yan. Makikita ninyo. I-upload ko yun. Sinabi talaga sa akin ng staff niya, ng protocol niya, boss, hindi natin to ibenta. So, ano lang tayo? Laylo lang tayo. Simpleng ano lang, hindi natin na ibento. So, hindi tayo, okay po, sige po. Kaya nga hindi po ako nagla-live. Sinabihan ko si coach, tsaka si boss Dada. Sabi ko, wag muna kayo magla-live kasi ano lang tayo dito, singit lang tayo dito. Hindi naman tayo kasali dito. Although, doon sa pinanggalingan niya, kasi bago siya pumunta dito sa venue, pinanggalingan niya, hawak nila yun. Pero yung venue, hindi nila hawak yun. So, sabi niya, parang ang dating is kung masita tayo na hindi kayo mapapasok, wag na, pasensya na. Kasi, sige ma'am, sabi ko, walang problema. Nandito naman po kami to show support kay PRRD. Yun lang. Makita lang ni PRRD na, boss, we are here to support you. And we really believe that you're the only one who can make these changes to our country. Wala nang iba. Kaya nga, alam mo, maganda yung sinabi niya. By the grace of God, just in case. That's perfect. That's really perfect. Grace of God. Undeserved favor. Di ba? Grasya. Kasi, ano mo, may babalik ang isang dating presidente. Di ba? It will only take miracle to do that. By the grace of God. And I believe that, mga kababayan. Ito ang pinakapunto nitong live ko. By the grace of God. Alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yung Romans 13, di ba? Ano ho yun? Yung submitting to the authority. No authority ang nailagay dyan without God putting it. Di ba? I believe that with all of my heart. It is God's word. Pero, it is also God who would remove those wicked leaders.
His ways, and the cry and the prayer of the people. Remember, nung time din ng mga ganito, 'di ba? Even the time of Israel, it was period of time na ang mga Israelites ay inaano yung panahon ni Moises, 'di ba? But God heard their cry, and eventually ni-remove ang leader, o tinala sila sa sinumpaang lupa, promised land. So, ito rin po yung sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. I understand, this is something new. This is something, sabi nga, crossroad to sa ating mga Pilipino. New, kasi, do you mean, Banat Bay, it's another EDSA? No, it's not another EDSA. This is something na we will really hope and pray na magising po ang ating mga sundalo, ang ating AFP, that they would wake up and protect the Constitution. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Pero wala eh. Through prayer, sana makonvict sila na gumalaw na, dahil yan po ang sabi ng ating Pangulong Duterte, according to Pangulong Duterte, na gumalaw na para proteksyonan ang konstitusyon. Yun po yun eh. Sa kanya ho, hindi nga ho ipalit ang anak niya eh. Sasabihan nga daw niya si Inday. Yung sabi niya, sasabihan ko si Inday not to take the presidency if mag-push through to. Let the people decide. But definitely remove yung mga nagpipilit at nambababoy ng konstitusyon natin. So, yun din ang aking kahilingan sa inyo. Dalawang bagay. Una, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi lang ho tayong mananalangin sa ating Panginoon. Kung anong direksyon ng ating Panginoon. There's no more powerful than our God. Maniwala ho kayo sa akin. Wala hong ibang mas makapangyarihan kung hindi ang ating Panginoon. Pangalawa, hindi enough ang speech ni PRRD. Hindi enough ang speech ni PRRD.